Papunta na ako. Carlos, nasaan na si Alejandro? Tanong ng boses sa kabilang linya, puno ng kumpiyansa at urgency. Ayon sa kanyang sekretarya, kasalukuyan siyang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA, Sir. Ihahanda na po namin ang lahat para pagdating ninyo, diretso na tayo sa agenda ng meeting, sagot ni Carlos, maingat ngunit siguradong tono. Masusunod, Sir Alejandro, dagdag pa nito bago ibinaba ang tawag. Sa kabilang banda, si Alejandro, na nakafocus sa pagmamaneho ng kanyang makintab na sasakyan, ay tila kampante sa kanyang paglalakbay. Ngunit sa gitna ng kanyang biyahe, bigla na lang huminto ang makina ng sasakyan. Ano na naman ito, bulong niya sa sarili, halatang naiinis ngunit nananatiling kalmado. Pilit niyang pinapaandar ang makina, ngunit walang nangyari. Sa likod ng kanyang sasakyan, nagsimula ng magingay ang mga driver. Hoy, ano na? Umusad ka na. Traffic na nga, dagdag ka pa, sigaw ng isang jeepney driver, halatang nawawala na sa pasensya. Wala ka bang balak bumaba dyan, kuya? Dagdag pa ng isa, sabay busina ng malakas. Napilitan si Alejandro na lumabas ng sasakyan upang tingnan ang problema. Pasensya na po, mukhang namatay ang makina ng kotse ko, sabi niya, mahinahon ngunit may bahid ng kaba. Sinubukan niyang itulak ang sasakyan papunta sa gilid ng kalsada, ngunit hindi niya magawa ng mag-isa. Sa gitna pa talaga ng kalsada. Ano ba naman yan, reklamo ng isang motorista habang patuloy na bumubusina ang iba. Mabuti na lamang at may ilang mabubuting loob na jeepney driver na lumapit upang tumulong. Sige, tulungan ka na namin, ay ho, sabi ng isa habang sinimulan nilang itulak ang sasakyan ni Alejandro. Huwag mo nang intindihin ang mga sinasabi nila. Mainit lang talaga ulo ng mga tao rito sa EDSA, lalo na traffic, dagdag pa ng isa, pilit na pinapakalma si Alejandro. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Napakalaking bagay nito para sa akin, sagot ni Alejandro, puno ng pasasalamat. Kinuha niya ang kanyang wallet at binigyan ng tig-1,000 ang mga tumulong. Para saan ito? Tanong ng isa, halatang nagulat sa biglaang biyaya. Para makatulong sa boundary ninyo. Maraming salamat po ulit, sagot ni Alejandro, ngumingiti ng taos-puso. Salamat po, sir. Malaking tulong ito sa amin, ani ng isa pang driver, halos maiyak sa tuwa. Matapos magpasalamat sa mga tumulong, tumawag si Alejandro sa kanyang sekretarya. Carlos, nasira ang sasakyan ko. Ikaw na muna ang bahala sa mga board members. Susubukan kong humabol sa meeting. Pasensya ka na. Ha? Tsaka tawagan mo na rin ang pwedeng kumuha ng sasakyan ko dito sa EDSA. I-send ko sa iyo ang location. Maraming salamat. Nang matapos ang tawag, huminga ng malalim si Alejandro, pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado sa kabila ng aberya. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang maayos at magalang, isang patunay ng kanyang karakter bilang isang leader na may malasakit sa kapwa. Noted, sir. Pero paano po kayo makakahabol dito sa meeting? Tanong ni Carlos, halatang nag-aalala sa sitwasyon ng kanyang boss. Anong sasakyan nyo? Dagdag pa nito, puno ng pag-aalala. Mag-jeep ako, malamig ngunit diretso ang sagot ni Alejandro. Hindi inaasahan ni Carlos ang maririnig niya mula sa kanyang boss. Isang CEO na sanay sa karangyan, ngayon ay magja-jeep. Hindi na siya nakapagsalita pa nang patayin na ni Alejandro ang tawag. Sa kabila ng aberya, mabilis na kumilos si Alejandro. Agad siyang nag-abang ng jeep at sumakay. Habang nasa loob, ramdam niya ang mga tingin ng mga pasahero. Ang kanyang corporate attire na maayos at mamahalin ay tila umaangat sa gitna ng simpleng kasuotan ng iba. Sa kabila ng mga tingin, nanatili siyang kalmado. Hoy, hindi ka ba naiinitan sa suot mo? Tanong ng isang matandang babae na nakaupo sa kanyang tabi, halatang nag-aalala sa kanya. Ngumiti si Alejandro, nako, hindi naman po. Salamat. Malumanay ang kanyang sagot, na tila nagpapakita ng kanyang pagiging mapagkumbaba. Habang tumatakbo ang jeep, sumakay ang dalawang bata na may daladalang sobra. Bigla silang kumanta, ang kanilang mga boses ay puno ng damdamin. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso, tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa. Ando ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Ang kanilang awitin ay tila tumagos sa puso ng bawat pasahero. Ang ilan ay napaluha, habang ang iba ay tahimik na nakikinig. Nang matapos ang kanta,
Nagpalakpakan ang mga nasa jeep. Tila sandaling nakalimutan ng lahat ang init at ang bigat ng araw. Pagkatapos ng kanta, nagsalita ang isa sa mga bata, "Kaunting tulong lang po, ate, kuya. Hindi naman po kami magnanakaw, pangkain lang po," habang ang isa ay patuloy na kumakanta. Napakunot noo si Alejandro. Ang kantang iyon, bakit pamilyar sa kanya? Yang kantang yun, bulong niya sa sarili. Tinitigin niya ang mga bata at napansin niyang parang pamilyar ang kanilang mga mukha. Kamukha ko ang mga to. Sa kanyang isipan, naglaro ang maraming tanong. Akmang tatawagin na sana niya ang mga bata, ngunit bumaba na ang mga ito sa susunod na hintuan. Naiwan si Alejandro na nag-iisip. Bakit alam nila ang kantang yun? Tanong niya sa sarili habang patuloy na naglalakbay ang jeep patungo sa kanyang kumpanya. Kahit nasa meeting na, ang mga tanong sa kanyang isipan ay hindi mawala. "Sir, any comments or violent reaction po?" tanong ni Carlos, na tila napansin ang pagkawala ng focus ni Alejandro. Napatingin si Alejandro sa mga board members na nakatuon ang mga mata sa kanya. "No, nothing. Sige, continue," sagot niya, pilit na binabalik ang kanyang atensyon sa pulong. Natapos ang meeting, ngunit ang kanyang isipan ay tila nasa ibang lugar pa rin. Pagbalik niya sa opisina, naupo siya sa kanyang mesa at tumitig sa kawalan. Pumasok si Carlos, dala ang parehong pag-aalala. "Sir, ayos lang po ba kayo? Bakit parang nadi-distract po kayo ngayon? Gawa ba ito ng nangyari sa inyong hassle kanina?" tanong nito. No. Iba ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito," sagot ni Alejandro. Tumayo siya at dumungaw sa bintana, nakapamulsa at malayo ang tanaw. Tila may bigat na bumabalot sa kanyang damdamin. "Naalala mo pa ba ang nangyari 8 taon na ang nakakalipas?" tanong niya kay Carlos, na halatang naguguluhan. Alin po doon, sir?" "Sa pagkakatanda ko po ay noong panahong yun kayo naging CEO ng kumpanya. Tama po ba?" sagot ni Carlos, ngunit napailing si Alejandro. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng nakaraan, isang alaala na tila konektado sa kantang narinig niya mula sa mga bata. Ngunit paano? At bakit ngayon pa? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nung panahon na nawala ako, hindi ba? Malalim na tanong ni Alejandro, tila may bigat sa bawat salitang kanyang binitiwan. Saglit na napaisip si Carlos, pilit inaalala ang nakaraan. "Tama, sir. Natatandaan ko, pinahanap pa kayo ng lolo nyo sa amin. Natagpuan namin kayo sa Ilocos. Hindi nyo kasi tinanggap ang posisyon kaya kayo umalis. Pero nawalan na rin kayo ng pagpilian ng mamatay ang lolo nyo. Tinanggap nyo po ang pagiging CEO at presidente ng kumpanya." "Totoo yun, po ang naaalala ko." Tumango si Alejandro, ngunit bakas sa kanyang mukha ang lungkot. "Yun nga, tama ka." Napabuntong hininga siya, tila binabalikan ang mga alaala. "Pinilit kong kalimutan ang lahat noon, pero mukhang ibinabalik ng tadhana ang nangyari sa akin," makabuluhang saad niya, habang ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo. "Ano pong ibig niyong sabihin, sir?" tanong ni Carlos, halatang nalilito ngunit puno ng pag-aalala. Biglang tumingin si Alejandro kay Carlos, seryoso ang kanyang ekspresyon. "Carlos, kailangan kong mag-imbestiga ng isang bagay. At siguraduhin mong walang ibang makakaalam nito kung hindi tayong dalawa lamang." "Masusunod po, Sir Alejandro." "Ngayon na po ba?" sagot ni Carlos, agad na handang tumulong. "Samahan mo ako. Pupunta tayo ng Quiapo," utos ni Alejandro, puno ng determinasyon. Napakunot noo si Carlos, halatang nagtataka. "Quiapo, sir? Ano pong gagawin natin doon? At anong kinalaman ng Quiapo sa pinaiimbestigahan nyo sa akin?" "Malalaman mo rin kapag nahanap na natin sila," sagot ni Alejandro, tila may halong kaba at pananabik. Agad silang pumunta sa Quiapo, sa lugar kung saan natirikan ng sasakyan si Alejandro kanina. Habang nasa sasakyan, hindi mapigilan ni Carlos na magtanong muli, "Sir, bakit ba ito sa Quiapo?" Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan habang binabaybay nila ang masisikip na kalsada. Nakaupo si Alejandro sa tabi ng bintana, tahimik ngunit panay ang lingon sa mga taong dumaraan. "Kanina nung sumakay ako ng jeep, may nakita akong 2 bata. Dito lang naman ang ruta ng jeep na sinakyan ko, kaya sigurado akong narito lang sila sa paligid ang 2 batang yun." "Ano po bang meron sa 2 bata, Sir Alejandro?" tanong ni Carlos, halatang hindi pa rin lubos na nauunawaan ang sitwasyon.
Huminga ng malalim si Alejandro bago sumagot. Carlos, kamukha ko sila. At hindi lang basta kamukha. Ang kantang kinakanta nila kanina sa jeep, isang tao lang ang nakakaalam ng kantang iyon. Ang totoo, kaming dalawa lang. Kaya paano malalaman ng iba ang kantang iyon? Malakas ang kutob ko na may kinalaman ang dalawang batang yun sa akin at sa nangyari sa akin sa Ilocos 8 taon na ang nakalipas. Napahinga ng malalim si Carlos habang lumilingga sa paligid, pilit na hinahanap ang sinasabi ng kanyang boss. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan, alam niyang mahalaga ito kay Alejandro. Biglang tumayo si Alejandro mula sa kanyang kinauupuan. Ayun sila, sigaw niya, puno ng excitement at kaba. Nagulat si Carlos nang biglang lumabas si Alejandro sa sasakyan. Sandali, sir, mabilis na sumunod si Carlos habang nagmamadaling tumawid si Alejandro, hindi alintana ang mga sasakyang bumubusina sa kanila. Sila ba ang hinahanap natin? Yung dalawang batang yun, tinuro ni Carlos ang dalawang batang kabababa lamang ng jeep. Oo, sila nga, halika na, puntahan natin sila. Kinakabahan ngunit determinado si Alejandro. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman, takot, pag-asa, at pananabik. Habang tumatawid sila sa kalsada, tumutunog ang mga busina ng mga sasakyan, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga, mahuli niya ang pagkakataong ito. Pasensya na po, may hinahabol lang kami, paulit-ulit na paghingi ng paumanhin ni Carlos habang mabilis silang tumatawid sa kalsada. Ang mga busina ng sasakyan ay sunod-sunod, ngunit hindi ito alintana ni Alejandro. Abala siya sa pagsunod sa dalawang bata, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanila. Hanggang sa makarating sila sa isang makipot na eskinita, doon niya nakita ang mga bata na tila seryosong nag-uusap. Magkano na naipon natin, Diego? Tanong ng mas matanda, na ngayon ay nalaman niyang si Santiago. Doon lang napansin ni Alejandro ang hindi maipagkakailang pagkakahawig ng dalawa. Magkamukhang magkamukha sila, na tila kambal. Nasa 200 pa lang, Kuya Santiago, sagot ni Diego, halatang may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ganun ba? Kulang pa yan eh. Mother's Day na, kailangan makaipon tayo ng pambili ng bulaklak para kay inay. At sana, bagong damit din, saad ni Santiago, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit tila nag-aalinlangan si Diego. Sa tingin mo ba magugustuhan niya yon? Siguradong tatanungin niya kung saan natin nakuha ang pambili. Hindi niya alam na rumaraket tayo sa jeep. Tiyak na pagagalitan niya tayo. Bahala na, sagot ni Santiago na may ngiti, pilit na binibigyan ng lakas ng loob ang kapatid. Saka na natin isipin ang idadahilan. Ang unahin natin ay ang makaipon kahit 500. Biglang humawak si Diego sa kanyang tiyan, halatang gutom na siya. Nagugutom na ako, Kuya Santiago, mahina niyang sabi. Meron naman, pero tiisin mo muna. Mamayang gabi kakain tayo para makatipid. Mas madadagdagan pa ang pambili natin ng regalo kay inay. Hinawakan ni Santiago ang braso ng kanyang kapatid, hinihila ito palayo. Halika na, hanggat marami pang namamasada. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang may humarang sa kanila, dalawang lalaki. Isa rito ang may seryosong ekspresyon na tila alam ang lahat tungkol sa kanila. Isabela, yun ba ang pangalan ng inay niyo? Tanong ni Alejandro, na nanatiling nakatitig sa dalawang bata. Nagulat si Santiago, ngunit agad siyang nagtanong, paano niyo po nalaman ang pangalan ng inay namin? Sino po kayo? Sumabat naman si Diego, ang kanyang mga mata ay nangingislap sa pagtataka. Oo nga po, at paano niyo po nalamang anak niya kami? Kilala niyo po ba ang inay namin? Huminga ng malalim si Alejandro bago sumagot, ngunit halatang may halong emosyon ang kanyang boses. Hindi lang kaibigan. Hali kayo, sumama kayo sa akin. Kung nagugutom na kayo, bibilhan ko kayo ng masarap na pagkain. Huwag kayong mag-alala, ako ang magbabayad kahit anong gusto niyong kainin. Bagamat nag-aalangan, napapayag din ang dalawang bata. Naalala nila ang bilin ng kanilang ina na huwag sasama sa kahit na sinong hindi nila kilala. Ngunit ang kabutihan sa mukha ni Alejandro at ang pangako ng pagkain ay tila nagbigay sa kanila ng tiwala. Pumunta sila sa isang malapit na restaurant. Doon, pinaupo sila ni Alejandro at agad na nag-order ng masasarap na pagkain. Habang hinihintay ang pagkain, hindi mapigilan ni Alejandro na magtanong. Ilang taon na kayo? Tanong niya, habang pinagmamasdan ang dalawa.
Sumagot si Diego, na tila mas pala kaibigan sa kanilang dalawa. 7 po, kambal po kami, pero si Kuya Santiago po ang unang lumabas kaya tinatawag ko po siyang kuya. Napatingin si Carlos kay Alejandro, tila nag-aalangan ngunit hindi na nagtanong. Si Alejandro naman ay tila hindi mapakali, halatang may malalim na iniisip. Nasaan ang mga magulang nyo? Ang tatay nyo, tanong ni Carlos, na hindi na napigilan ang sarili. Tahimik ang dalawa, ngunit halatang may lungkot sa kanilang mga mata. Ang sagot nila ay tila magdadala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Wala po kaming tatay eh, mahina ngunit malinaw na sagot ni Diego, habang iniwasang tumingin sa mga mata ng kausap. Napatingin si Carlos kay Alejandro, tila naghahanap ng reaksyon mula sa kanya. Ang inay nyo, nasaan siya ngayon? Tanong ni Alejandro, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagtatrabaho po, mabilis na sagot ni Santiago, na halatang nagiging mas maingat. Saan siya nagtatrabaho? Usisa pa ni Alejandro, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba, tila ba nag-aalala. Sa bar po, sagot ni Diego, halos pabulong. Napaayos bigla ng upo si Alejandro, halatang nabigla sa narinig. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki, ngunit pinilit niyang itago ang emosyon. Saang bar? Tanong niya ulit, mas mahinahon ngunit puno ng interes. Pasensya na po, hindi po namin alam. Hindi kasi kami pinapapunta roon ni inay, paliwanag ni Santiago, ang kanyang boses ay may halong lungkot at pagkahiya. Noong minsang sinubukan naming sundan siya, nahuli niya kami at pinagalitan. Biglang tumingin si Santiago kay Alejandro, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng proteksyon para sa kanyang ina. Moalang-galang na po, pero bakit niyo ho tinatanong kung saan nagtatrabaho si inay? Bakit po parang interesado kayo sa kanya? Sino ho ba kayo? Ano ho kayo ni inay? Ang kanyang boses ay matigas, puno ng pagdududa. Baka mamaya po, masamang tao lang kayo, tapos nag-aalala lang kayo ng impormasyon tungkol sa nanay namin. Sumang-ayon naman si Diego, na kahit may hawak pang fried chicken sa kamay ay tumingin din ng seryoso kay Alejandro. Oo nga po, kung hindi po kayo kaibigan ni inay, ano niya po kayo? Tanong niya habang patuloy na kumakain, ang kanyang inosenteng kilos ay tila nagpapagaan sa tensyon ng sitwasyon. Hindi pa rin nakontento si Santiago. Saan po kayo nagkakilala ni inay? Paano niyo po siya kilala? Hindi naman po kami taga rito eh. Sunod-sunod niyang tanong, halatang nagiging mas mapaghinala habang tumatagal. Napangiti ng bahagya si Alejandro at Carlos, hindi dahil sa tanong kundi sa katalinuhan at tapang ng dalawang bata. Napakatalinong mga bata, bulong ni Alejandro, halos para sa sarili. Sa Ilocos, sagot niya sa wakas. Doon kami nakatira dati. Sumabat si Diego, tila naguguluhan. Hindi pa, Kuya Santiago. Doon tayo sa Ilocos ipinanganak ni inay. Napakunot noo si Santiago, tila ba pinoproseso ang narinig. Ibig sabihin, totoo nga ang sinasabi nila. Kilala nila si inay. Oo, Diego, sagot ni Santiago, ngunit may halong pag-aalala. Kilala nga nila si inay, pero hindi tayo nakakasiguro kung kilala ba sila ni inay at kung anong kailangan nila sa atin. Baka naman kaya nila tayo pinapakain ngayon ay dahil may masama silang balak. Tumitig siya ng masama kay Alejandro, na tila ba sinusuri ang bawat galaw nito. Baka katulad ng mga nababalitaan natin sa lansangan, na nawawala ang mga bata dahil kinikidnap para tanggalan ng laman loob tapos itatapon sa ilog. Napalunok si Santiago at hinayla ang braso ng kapatid. Bilisan mo na dyan, Diego, aalis na tayo. Sandali, pagpigil ni Alejandro, ang kanyang boses ay may halong pakiusap. Saan kayo pupunta? Aalis na po kami, matatag na sagot ni Santiago. Maraming salamat po sa pagkain. Pero kung ginagawa niyo po ito dahil may kailangan kayo kay inay, hindi ho namin kayo matutulungan. Kung sa ganitong paraan namin mapoprotektahan si inay laban sa inyo, hindi po namin sasabihin kung nasaan siya. Napahanga si Alejandro sa katatagan ni Santiago. Tila ba nakita niya ang sarili niya sa maliit na batang ito, matapang, mapanuri, at handang ipaglaban ang mahal sa buhay. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Kung ganun, banggitin niyo ang pangalan ko sa inay niyo. Ako si Alejandro Milagroso. At bukas, magkita tayo sa lugar kung saan niyo bibilhin ang regalo para sa inyong inay. Napakunot noo si Santiago, ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip,
Hinayla niya si Diego palabas ng restaurant, habang si Alejandro ay nanatiling nakatitig sa kanilang papalayong mga likod. Hindi na ho kailangan, kaya po naming mag-ipon. Maraming salamat na lang po. Tuluyan nang umalis ang dalawang bata. Napasandal na lamang si Alejandro sa kanyang upuan. Walang duda, kamukha niyo nga sir, kaugali pa, komento naman ni Carlos habang napapainom ng soft drinks, napapailing at natatawa pa nga. Sabi ko sa'yo di ba, sila ang nakita ko kanina. At kung anak nga ni Isabela ang mga to, malaki ang posibilidad na totoo ang hinala ko. Bakit, sir? Ano bang relasyon niyo sa Isabela na yun? Gusto kong malaman kung tama ba ang pagkakaintindi ko kanina. Tinatanong niyo sa akin kung anong naaalala ko nung nakaraang 8 taon, ngayon naman may pinaimbestigahan na lang si Alejandro. Napaisip nga saglit si Carlos. Marami. Nakilala ko si Isabela sa Ilocos nung panahong lumayas ako sa amin, hindi lang basta nakilala sa pangalan, nakilala ko kung sino at ano siya, at nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Nang gabing yun tandang-tanda ko pa ang malakas na bagyo na naging dahilan kung bakit ako napadpad sa kanila. Pinatuloy ako ng pamilya niya at si Isabela ang nag-asikaso sa akin, at nang gabing yun pinagsaluhan namin ang sarili naming bagyo. Pagkwento nga nito, nanatiling nakikinig si Carlos sa kanyang boss. Mabuti na lamang mapagkakatiwalaan naman talaga ni Alejandro si Carlos kaya nasasabi ng lalaki ang mga to sa kanyang sekretarya. Pero nang kinabukasan, agad akong natunton nila lolo. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos kay Isabela at sa pamilya niya. 1 taon nang muli akong nakabalik, wala na sila at may nakapagsabi sa aking sa iba na sila tumira kaya hindi ko alam na may anak na pala siya at posibleng ikaw ang ama. Tama ba, sir? Pagtutuloy naman ni Carlos. Yun nga ang hinala ko. Malakas ang lukso ng dugo ko kay Santiago at kay Diego kaya kunin mo na ang baso at kutsara na ginamit nila para iPad na test, kasama nitong mga ginamit ko. Ako na ang baalang magbayad sa lahat at ako na rin ang baalang pumunta sa bar. Tumanggo-tango si Carlos. Naintindihan ko po, sir, tatawagan ko po kayo kaagad kapag lumabas na ang resulta. Muling bumantong hininga si Alejandro habang seryosong nakatitig sa kawalan. Umalis na si Carlos at naiwan na lamang siya sa pagkainhan. Kung kinakailangan kong puntahan lahat para makita ka Isabela, gagawin ko. Ilang bar ba ang meron sa Quiapo? Kaagad siyang nag-research para malaman nga ang kanyang mga katanungan. Maraming bar sa Quiapo pero 3 lang ang pinakamalapit sa pinaglalagian ng 2 bata. Sigurado akong isa sa mga bar na yun meron si Isabela dahil hindi niya papayag ang makalayo ang kanyang mga anak, wika ni Alejandro sa kanyang sarili. Kailangan ko siyang puntahan at kausapin. Dahil kung akin nga ang batang yun, hindi ko sila hahayaang mag-isa at nakikipagsapalaran para mabuhay dito sa Manila gayong kaya ko namang mag-provide para sa kanila. Tumayo na si Alejandro sa upuan para magsimula na sa kanyang plano. Inisa-isa niya ang bar na malapit sa ruta ng jeep na sinasakyan ng 2 bata para Ma'am Alamos. Ito na ang huling bar, sambit ni Alejandro nang matanawan niya ang bar sa kanyang harap. Halos 9:00 na ng gabi nang makarating siya rito dahil sa dami ng mga bars na sinubukan nga niyang silipin at matyagan. Pumasok siya at sumalubong sa kanya ang saliw ng musika. Ang gandang yun, wika ni Alejandro at napatingin siya sa stage. Isabela, ikaw nga, narito ka nga natapos ang ananta na nakatitig lamang si Alejandro sa magandang babae na nasa gitna na siyang pinapalakpakan ng mga tao. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta rito sa bar. At ang kantang kinanta ko kanina ay ang huli ko ng kanta ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig ha. Mag-enjoy kayo ngayong gabi, nakangiting wika ni Isabela sa mga tao. Nagsimula na ang malakas na tugtog sa bar pagkatapos niyang bumaba sa stage. Nagsitayo na rin ang mga tao upang umindayog sa gitna, pero si Alejandro, sa dami ng taong naroon, isa lang ang nakikita niya, walang iba kundi si Isabela. Isabela, Isabela, sandali, ako to, si Alejandro Milagroso. Natatandaan mo pa ba ko? Magkakilala na tayo sa Ilocos, sunod-sunod na litanya niya. Nang habulin niya si Isabela, hinawakan pa ni Alejandro ang braso ng dalaga kaya napansin siya nito kaagad. Alejandro, anong ginagawa mo rito? Natutulirong tanong ng dalaga. Mag-usap tayo, Isabela, may kailangan tayong pag-usapan. Anong kailangan nating pag-usapan? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin, may mga trabaho pa ako,
Kaya bitawan mo ako, mariing saad naman ni Isabela. Teka, Isabela, tuluyan nang nakaalis ang babae. Wala namang nagawa si Alejandro kung hindi ang pagmasdan ito sa malayo. Kung kailangan kitang hintayin para magkausap tayo ng masinsinan, gagawin ko, Isabela. Marami akong tanong na kailangan mong masagot, bigkas ni Alejandro sa likod ng kanyang isipan. Ito na po ang order nyo, sir, magalang na wika ni Isabela sa mga lalaking hinahatiran niya ng pagkain. Oh, bukod sa singer, waiter ka rin dito, Isabela, namamanghang tanong ng matandang lalaki. Opo, sir, singing waiter po ako rito, kaya may oras na kumakanta ako, pagkatapos, itutuloy ko na ang pagsisilbi sa mga customers, pagsisilbi, kung gayon. Pupwede mo ba akong pagsilbihan, kahit isang gabi lang, saad naman ng isang customer na medyo tipsy na nga. Ano pong ibig niyong sabihin, medyo mataray na saad ni Isabela. Alam mo na yun, Isabela. Hindi na tayo mga bata para ipaliwanag ko pa sayo. Ano, sasama ka ba sa akin? Babayaran man kita kahit magkano, saad pa nito. Sandali, kung sasama ka sa kanya, pwede bang bukas, sa akin ka naman sumama? Mas malaki ang ibabayad ko sayo, singit pa nga ng isang lasing na lalaki. Triplehan ko ang ibabayad nila, sa akin ka na lang sumama, Miss Beautiful. Isang kabila, yayaman ka na, hindi mo na kailangang magtrabaho rito, ako na lang ang tatrabahuhin mo, hirit pa ng isa. Mga bastos talagang mga tao rito, hindi na ako nasanay, wika pa ni Isabela sa kanyang isipan bago ngumiti sa mga lalaki ng sarcastic. Nako, mga sir, pagagalitan ako ng boss ko kapag sumama ako sa inyo. Mabuti pa, umorder na kayo ng marami pang beer at ako na maghahatid ng mga yon sa inyo. Pagsisilbihan ko kayo rito. Nagsitawanan ang mga lalaki, yan ang gusto ko eh. Bigyan mo pa kami rito ng tig-iisang case ng beer tsaka ng isang platong sisig tsaka barbecue. Nagulat si Isabela nang hipuin ng isa ang puwitin niya. Nginisyan lang siya nito at kinindatan. Sinubukang kumalma ni Isabela habang naglalakad papunta sa kusina, pero hindi niya kaya. Ganun humanda ka sa akin, duduraan ko ang pagkain mo. Puno ng panggigigil pa na bulong ni Isabela sa kanyang sarili. Bumalik na siya sa table ng mga lalaking yun para dalhin ang pagkain na in-order nila ngunit nagulat siya sa natagpuan. Teka, anong nangyari sa inyo? Tanong ni Isabela sa mga lalaki. Binugbog kami ng syota mo, Miss Isabela. Hindi mo naman sinabing may boyfriend ka na pala. Bakit ka pa nagtatrabaho rito kung ganun? Mayaman naman pala ang boyfriend mo eh. Umiiyak na sambit ng lalaki bago naglakad papaalis. Boyfriend? Wala naman akong boyfriend tak ang saad naman ni Isabela. Pero, saad ng customer, sinungaling ka, Isabela. May mga anak na raw kayo, sabi niya eh. Ano, sigaw pa ni Isabela. Ayun siya nakatingin ng masama. Inupakan niya kami dahil binastos ka raw namin, tinuro ng lalaki si Alejandro na naroon sa kabilang table habang nakatingin ng masama sa mga ito. Napabuntong hininga na lamang si Isabela bago lumapit kay Alejandro. Ano bang problema mo? Balak mo bang sirain ang paghahanap buhay ko ha? Sino nang magbabayad sa mga in-order nila ngayon? Umalis na Siguradong ikakaltas na naman to sa mga sisihirin ko eh. Ako ang magbabayad. Magkano ba? Inilabas ni Alejandro ang wallet niya sabay sabing, tumatanggap ba kayo ng card o cash? Napahilot na lamang si Isabela sa inasta ng lalaki. Nakakalimutan niya, oo nga pala, mayaman nga pala ang kanyang kausap. At sinabi mo pa talaga sa kanila na boyfriend kita. Paano pa babalik ang mga yun? Siguradong ipagkakalat nila ang tungkol doon pati na rin sa mga sinabi mong may mga anak na ako. Tiyak na mawawalan kami ng customer sa ginagawa mo eh. Ibig mong sabihin, inililihim mo sa lahat na may anak ka. Kaya ba hindi mo pinapapunta dito sila Santiago at Diego? Nagsalubong ang mga kilay ni Isabela. Hoy, huwag mo akong i-judge ha. Hindi ko sila pinapapunta rito dahil ang lugar na to hindi para sa mga bata. Ayokong madamay sila sa mga ginagawa ko. Tsaka kagaya niyan, nagkaroon ng guluhan dito. Madalas may ganyan dito sa bar, parang hindi ka naman marunong. Pero teka nga, paano mo nalaman ang mga pangalan ng anak ko? Nakita ko sila, Isabela. Saan mo sila nakita? At paano ka nakakasigurong anak ko yun? Kinakabahan na tanong ni Isabela. Nakilala ko sila, masyado ko silang kamukha. Isabela,
Anak ko ba ang mga batang yun? Diretsahang tanong na nga ni Alejandro. Natahimik si Isabela sa tanong na yun at hindi kaagad nakasagot, yan ba ang pinunta mo rito? Gusto mong malaman kung may anak ka sa akin? Para saan? Galit na tanong ni Isabela. Anong para saan? Kung anak ko sila, Isabela, ayokong makita silang pakalat-kalat sa lansangan, na mamaalamos gayong kaya ko naman silang tustusan, saad naman ni Alejandro. Nagpapatawa ka ba, Alejandro? Huwag mong maliitin ang pagpapalaki ko sa mga bata. Tsaka pwede ba, umalis ka na. Hindi mo anak ang mga batang yun, pagtanggi pa rin ni Isabela. Akmang aalis na si Isabela nang hawakan muli ni Alejandro ang kanyang braso. Bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka, Isabela? May nangyari sa atin ng gabing yun. 8 taon na ang nakakalipas, 7 taon na ang kambal. Lumalabas na sa akin ang mga yun, mariing saad ni Alejandro. Hindi ka sigurado, Alejandro. Isang gabi lang tayong nagkita at nagkasama. Hindi ka sigurado kung meron pang mga lalaking dumaan sa buhay ko pagkatapos mo. Kaya tumigil ka na. Bakit? Meron nga ba kung ganun? Sabihin mo sa akin kung sino ang tunay na ama ng kambal para matahimik na ako ngayon din, saad nga ni Alejandro na parang may pagbabanta. Napangisi naman si Isabela. Basta hindi ikaw ang ama ng mga bata kaya manahimik ka na. Okay, lubayan mo na ako. Marami pa akong trabaho kaya iwan na kita rito. Akin na yung pambayad sa mga in-order ng mga lalaking binugbog mo para makuha ko ng buo yung sweldo ko. Ibinigay ni Alejandro ang wallet niya kay Isabela at aakmang kukunin na sana yon ng dalaga nang hilahin ni Alejandro ang kamay niya. Napaupo si Isabela sa kandangga ni Alejandro. Ano ba? Anong ginagawa mo, Alejandro? Baka makita ako ng boss ko. Isang ngumisi na lamang nang nakakaloko si Alejandro. Ano naman? Mabuti para tanggalin ka na niya sa trabahong to. Ayokong nakikita ka rito, Isabela, mariing saad pa ni Alejandro. Pero napahilot lamang si Isabela. Ano bang pakialam mo? At saka, ano bang pakialam ko sa opinyon mo? Hindi ikaw ang magsasabi kung ano ang dapat kong maging trabaho at saka wala naman akong ginagawang masama. Kumakanta lang ako dito at nagsaserve. Isa, bitawan mo ako, niyakap lang ni Alejandro ang dalaga na tuluyan ng hindi nakapalag. Ayoko hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo, Isabela. Wala rin akong pakialam kung maraming makakita sa atin ngayong kayakap kita. Hindi lang naman niyakap ang ginawa natin noon, di ba? Nagkaroon pa tayo ng mga anak, kaya pwede kong gawin sa'yo ang kahit na ano, katulad nito, saad pa ni Alejandro. Utang na loob, Alejandro, nababaliw ka na ba? Bitawan mo na ako. Wala tayong anak, saad ulit ni Isabela nang biglang. May problema ba dito? Napalingon sina Alejandro at Isabela sa malaking lalaki na nasa harapan nila, ang boss ni Isabela. Hinaharas ka ba ng lalaking yan, Isabela? Galit na tanong pa nito. Kinalas naman ni Isabela ang mga kamay ni Alejandro mula sa kanya. Nakita ko sa CCTV na binugbog niya yung mga customer natin kanina. Sino ba yan? Kilala mo ba ang taong yan? Boss, kaklase ko ho nung high school. Ngayon lang po niya ako nakita kaya ganito na lang siya namang ulit sa akin. Hindi rin siya sanay na binabastos ako kaya inupakan niya po yung mga customers kanina Pero huwag po kayong mag-alala dahil babayaran niya naman lahat, pagtatanggol ni Isabela kay Alejandro. Ganun ba? Sige na, balik na sa trabaho. Marami pang orders na hindi pa nabibigay sa customers, saad ng amo ni Isabela. Opo, boss. Pasensya na po talaga. Umalis si Isabela, pero nahinto siya sa paglalakad nang magsalitang muli si Alejandro at lihim siyang nakinig. Tumayo si Alejandro mula sa upuan habang nakapamulsa. Magkano ang pinapasahod mo sa kanya? Babayaran ko para sa akin siya ngayong gabi. May kailangan lang kaming pag-usapan, matapang na saad ni Alejandro. Natawa ang boss ni Isabela. May kailangan kayong pag-usapan. Mukhang alam ko na yan. One night stand ba ang tinutukoy mo? Dahil hindi ako pumapayag. Uunahan mo pa ako. Sa akin nga tumatanggi si Isabela, papayagan pa kita. Kumunat ang noo ni Alejandro. Anong ibig mong sabihin? Nagngingit-ngit nga na saad ni Alejandro. Humakbang paabante ang boss ni Isabela para tapatan ang tangkad ni Alejandro. Ang ibig kong sabihin, kahit magkano pa ang perang ialok mo sa akin, hindi ako papayag hanggat hindi ako ang... Naunawa ka pala Tinulak ni Alejandro ang boss ni Isabela. Tumikim na ito nang hamarang si Isabela. Ano ba yan?
Ngayon na lang ako makikiusap sa'yo. Umuwi ka na. Sige na, baka ano pang mangyari sa'yo dito eh, nag-aalalang saad ni Isabela. Wala nang nagawa pa si Alejandro kundi ang umalis, pero para lang pumasok sa kotse at abangan si Isabela hanggang sa matapos ang trabaho nito at masigurado na safe si Isabela. Ayan na siya, sambit ni Alejandro at binuhay na ang makina ng kanyang sasakyan. Palihim niya itong sinundan. Gusto sana kitang ihatid kaso baka magalit ka at ipagtabuyan mo ako, bulong pa ni Alejandro habang pinagmamasdan si Isabela. Nadurog ang puso ni Alejandro nang makita ang isang maliit na barong-barong kung saan nakaabang ang dalawang maliliit na bata na sina Santiago at Diego. Inay, masiglang bati ng kambal. Oh, bakit gising pa kayo? Anong oras na? Pasado 12 na ng umaga, nag-aalalang saad ni Isabela. May binili po kami para sa inyo, inay. Happy Mother's Day po. Kumain na po ba kayo? Ito po, binilhan ka po namin ng cake, kaso maliit lang eh. At saka ito, inay, bagong damit, bagay na bagay po to sa inyo. At may pansit din kaming nabili, inay. Nako, ang mga anak ko talaga, nag-abala pa. Maraming salamat ha, niyakap ni Isabela ang kambal at pinaghahalikan sa ulo. Maraming salamat sa inyo. Pero saan nyo naman nakuha ang pinambili nyo rito? Napakarami naman. Tumulong po kami sa kapitbahay at binigyan nila kami ng pera, inay, kaya heto, nakabili kami ng para sa inyo. Kumain na po tayo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alejandro. Isabela, bakit nagtitiis ka sa ganito? Lumipas ang ilang araw na pabalik-balik si Alejandro sa bar kung saan nagtatrabaho si Isabela. Hindi ka ba talaga titigil, Alejandro? Nainis na ako sa'yo. Sobra na itong abala na ginagawa mo sa akin, Alejandro. Gusto ko lang magtrabaho. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, Isabela. Ano bang pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo itigil ang pagtatago sa akin ng totoo? Pananagutan naman kita eh. Hindi mo kailangang magtrabaho. Bibigyan kita ng maayos na tirahan kayo ng mga anak natin. Bakit ka ba ganyan? Bigla kang nawala, di ba? Bigla mo akong iniwan. Tapos babalik ka na lang bigla ngayon kung kailan 7 taon na ang mga anak natin tapos sasabihin mo yan. Anong gusto mong sabihin ko na ganun-ganun na lang okay na ang lahat sa atin ganun? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo anak sina Santiago at Diego? Napapagod na ako sa kapaliwanagan ng naging bunga ang ginawa natin. Ano ba, saad pa nga ni Isabela. Natigilan si Alejandro nang marinig niyang sumigaw si Isabela. Hindi niya yun inaasahan. Isabela, kaya ka ba andito dahil pangarap mong kumanta? Kung ganun tutulungan kita. Gusto mo pumunta na tayo sa isang record label at i-record na natin yung kantang unang beses mong kinanta sa akin. Halika na umalis na tayo rito. Hindi mo ba talaga naiintindihan, Alejandro? Gusto kong magsikap gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi kita kailangan. Gusto mong magsikap o gusto mong maghirap? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Nandito naman ako Isabela tutulungan kita, saad muli ni Alejandro. Natawa si Isabela sa winika ni Alejandro. Nandito ka, pinapatawa mo ba ako? Sinabi mo na rin yan sa akin dati Alejandro pero kinabukasan iniwan mo rin ako kaagad pagkatapos ng may nangyari sa atin. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Tapos ngayon bumabalik ka, anong akala mo sa akin? Basta-basta kang tatanggapin kung kailan mo gustong bumalik tapos aalis ka ulit kung kailan mo gustong umalis. Pamatak ang luha sa pisngi ni Isabela, hindi niya yun napigilan. Nasa likod sila ng bar kung saan siya hinayla muli ni Alejandro. Huwag mo naman akong paglaruan Alejandro kasi hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Pagod na ako, huwag mo na akong ubusin pa. Ito na ang huling beses na makikita kita rito dahil kapag nakita pa kita mapipilitan na akong lumayo rito at hinding-hindi mo na ako makikita pa. Naiwan si Alejandro sa lugar na yun habang si Isabela naman pumasok ng muli sa loob para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Wala nang nagawa pa si Alejandro kung hindi sundin ang gusto ng babae. Sir Alejandro, lumabas na po ang resulta samantala isang araw, balita ni Carlos sabay abot ng envelope sa boss niya. Malalim na paghinga ang ginawa ni Alejandro bago niya iyon binuksan at halos malagutan siya hininga sa kanyang nakita. Carlos, ihanda mo ang sasakyan, may pupuntahan tayo, mariing saad ni Alejandro. Napakunot noo si Carlos. Bakit po sir? Ano pong resulta? Tanong pa nito.
Makahulog ang tinginan ni Alejandro ang kanyang secretary, 99.99% Carlos ako ang ama ng kambal, kung ganun sir paano na si ma'am, hindi natapos ni Carlos ang tanong niya nang biglang lumagabog ang pinto. Katerina anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alejandro nang kasalukuyang napatayo ng makitang babae. Bakit masama bang bisitahin ang fiancé ko? Ano ba ang pinagkakabalahan mo? Nabalitaan kong panay daw ang punta sa bar ha may kinikita ka bang babae o sinusulit mo lang ang pagiging binata dahil malapit na tayong kasal? Katerina sinabi ko na sa'yo noon walang kasal na mangyayari sa ating dalawa, sad pa ni Alejandro, at ano hindi mo susundin ang kagustuhan ng lolo mo bago siya mamatay tandaan mo hindi lang siya sa'yo humiling na ron din ako at hindi kaya ng konsensya kung hindi sundin ang huling hiling niya kaya magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo, saad ni Katerina na ginagamit pa talaga ang yumaong lolo ni Alejandro but Katerina alam nating pareho that we don't love each other. Who cares about love these days Alejandro you are not in the place to be against it kailangan mo ako to sustain your company, nilinggan ni Katerina Simon ikaw bakit nandito ka pa hindi mo ba nakikitang nag-uusap kaming dalawa, masungit na saad pa ni Katerina. Kayanap ko na lamang si sabay sabing I'm sorry Miss Katerina Sir Alejandro lalabas po muna ako no stay here Carlos matapang na saad naman ni Alejandro at seryoso ko ba talaga Alejandro hahayaan mong marinig ng secretary mo ang pagtatalo natin hindi makapaniwala ang tanong ni Katerina. Katerina, kung makikipagtalo ka lang, umalis ka na. Iyon ang mas makabubuti. May pupuntahan pa ako kaya iiwan na kita. Ano, talagang iiwan mo ako rito? Napakaano mo talaga. Iyan, palagi mo na lang akong binabaliwala. Ni hindi mo man lang ako alukin ng maiinom. Anong klaseng tao ka ha? Palang araw, kakailanganin mo rin ako. Ako naman ang tatalikod sa iyo. Padabog na lumabas si Katerina. Anong plano mo ngayon, Sir Alejandro? Tanong ni Carlos. Siguradong makararating ito sa pamilya ni Ma'am Katerina. Alam mo kung ano ang kaya nilang gawin at makakaapekto ito sa kumpanya mo. Sigurado ka ba talagang gusto mo pa ring ipagpatuloy ang lahat? Hindi ko pwedeng talikuran ang responsibilidad ko, Carlos. Ilang taon na akong nawala sa piling ni Isabela at ng mga anak ko. Hindi ako papayag na ngayong alam ko na ang katotohanan ay hindi ko pa sila ipaglalaban. Marami pa akong kailangang ayusin at malaman, at isa na roon ang dahilan kung bakit inililihim sa akin ni Isabela ang lahat. At isa pa, si Isabela, gusto ko siyang balikan. May ipinangako ka ba sa kanya noon na hindi mo natupad? Baka iyon ang dahilan, Sir Alejandro, kaya lumalayo siya sa iyo at itinaboy ka niya. Pinagkakaaitan ng katotohanan. Iniwan mo naman ata kasi, Sir. Hindi talaga madaling magpatawad pag ganoon. Kumunat ang noon ni Alejandro at pinilit na alalahanin ang lahat. Napatitig na lang si Alejandro sa kawalan nang biglang may bumalik sa kanyang alaala, kasal. Ipinangako ko sa kanyang ikakasal kami pagkatapos na may mangyari sa amin, Carlos. At napakatanga ko dahil hindi ko iyon naalala dahil sa dami ng problemang kinakaharap ko pagkatapos akong kunin ni Lolo sa Ilocos. I'm so stupid. I felt so stupid. I feel bad for Isabela. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Kailangan ko siyang puntahan. Masusunod, Sir Alejandro, ihahanda ko na ang sasakyan mo. Mabilis na pumunta si Alejandro sa bahay ni Isabela, pero nakita niyang walang katao-tao sa lugar na iyon. Saan sila pumunta? Tanong ni Alejandro sa kanyang sarili. Umalis na ba talaga sila? Naisipan ni Alejandro na pumunta sa bar kahit tanghaling tapat na, at katulad ng inaasahan, wala pang tao roon kung hindi ang guard lang. Masyado kang maaga, sir. Mamaya pa po ang pasok sa bar, wika ng guard kay Alejandro. Ah, nagbabaka sakali lang po. Napadaan dito si Isabela. Isabela. Ah, iyong singer, sir. Nag-resign na po siya kagabi. Narinig ko rin po, nagpaalam na siya sa mga customers kagabi na huling beses na niya sa lugar na to, saad pa ng guard. Bakit? Bakit daw siya nag-resign? Kinakabahang tanong naman ni Alejandro. Sinabi niyang may mga anak na siya at hindi niya gustong makita siya ng mga ito kung kakanta man daw siya ay sa lugar kung saan pwedeng pumunta ang mga anak niya para mapakinggan siya. Iyon po ang nadinig ko, saad naman ng guard. Humanga si Alejandro sa naging desisyon ni Isabela, pero dahil din doon ay mukhang mahihirapan siyang hajilapan muli ang babae. Hoy, nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Isabela? Saad ng isang babae. Napalingon si Alejandro sa mga babaeng papasok sa likod ng bar. Ang alin? Tungkol ba sa umalis na siya? Hindi.
Kanina lang, narinig kong nasa ospital si Isabela. Ano? Bakit siya nasa ospital? Biglang sigaw ni Alejandro na punong-puno ng pag-aalala. Anong nangyari sa kanya? Saad niya kahit hindi niya kakilala ang mga babae. Kapwa nagulat ang mga babae kay Alejandro, pero nakaya nilang sagutin ang mga tanong nito. Hindi. Walang nangyari sa kanya pero sa mga anak niya meron. Nabundol ng sasakyan ang kambal niya kaya nangangailangan ng dugo ang mga iyon. Kaso dahil sa dami ng pasyente sa ospital, hindi rin sila maasikaso. Nakakaawa talaga. Kahit ako kung AB negative lang sana ang type ng dugo ko, tutulong ako, kaso hindi saang ospital naroon si Isabela? Tanong na ni Alejandro. Sa San Lazaro, sagot naman ng babae. Mabilis na umalis si Alejandro pagkatapos magpasalamat para puntahan ang San Lazaro Hospital. Patuloy na nanalangin na sana maabyutan niya pa ang mga ito doon. Isabela, hintayin niyo ako, papunta na si Papa. Pinaharurot ni Alejandro ang kanyang kotse papunta sa ospital. Nang makarating siya ay agad niyang hinanap si Isabela. Isabela, malakas na pagtawag ni Alejandro sa babaeng naroon sa kwarto kasama ang dalawang batang punong-puno ng dugo. Alejandro, ang mga bata. Umiiyak na pagsamo naman ni Isabela kay Alejandro, tulungan mo ako. Kailangan kita para sa mga anak natin. Kailangan kanila. Pakiusap. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alejandro. Hindi pa niya magagawang magtanong. Sinabi na ni Isabela ang nais niyang marinig, siya ang ama ni na Santiago at Diego. Confirmed sa DNA test at mismo kay Isabela. Parang may humihimod mainit sa kamay ng kanyang puso. Naiintindihan ko. Hintayin mo ako dito. Kakausapin ko ang doktor para mailipat na kayo sa emergency room. Katulad ng pangako ni Alejandro ay kinausap niya ang doktor. Ginamit niya ang pera at koneksyon niya para mas maasikaso ang kanyang mga anak. Type AB negative ako, Dok, sa akin kayo kumuha ng mga dugo para sa mga anak ko. Namumuo ang luha sa mga mata ni Alejandro habang nakatingala sa kisame. Nasa kama na siya at kasalukuyang kinukuhanan ng dugo. Sana maging maayos na ang lahat. Pangako, babawi ako sa mga oras na nawala ako sa kanila. Natapos ang pagkuha ng dugo mula kay Alejandro. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na siya sa kwarto at sinalubong siya ni Isabela. Kamusta? Ayos ka lang ba? Tanong ni Isabela. Nakangiti si Alejandro sa mga tanong nito. Oo, ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka? Sobrang nag-aalala ako sa mga bata. Para akong masisiraan ng bait. Hindi ko alam. Lalabas lang kami para kumain. Pero nalingat lang ako, nakita ko na silang nakahandusay sa kalsada at naliligo sa sarili nilang dugo. May nakabangga pala sa kanila, pero tinakasan niya lang ang mga anak ko. Wala siyang awa. Iyan dapat sa kanya, ay pakulong, mariing saad pa ni Isabela. Nanginginig ang mga labi ni Isabela habang nagpapaliwanag, ganoon din ang mga kamay nito kaya hinawakan iyon ni Alejandro. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Isabela. Hahanapin natin kung sinong may gawa nito sa mga anak natin. Hinaplos ni Alejandro ang buhok ni Isabela bago hinalikan ang noo para kumalma. Ako nga rin, Isabela, masisiraan na yata ako ng bait. Hindi ko mapigil ang matuwa sa kabila ng nangyari dahil ngayon alam ko na ang totoo na mga anak ko sila, Santiago at Diego, na mga anak natin sila. Pero at the same time, nag-aalala talaga ako para sa kanila kaya halo-halo na ang emosyon na nasa akin kaya halos mabaliw na talaga ako. Napakagat-labi si Isabela. Wala akong pagpipilian. Wala akong choice kung hindi nangyari ito. Wala naman talaga akong balak munang sabihin sa iyo iyan dahil ayokong malaman mo dahil iniwan mo ako. Bakit mo ipagkakait sa akin ang mga bata? Saad pa nga nito. Alam mo ang dahilan iyan. Alam mo marami kang hindi ginawa ng mga pangako mo sa akin dati. Ibinigay ko sa iyo ang aking sarili. Pinagkatiwalaan kita dahil nga ako ka napapaninindigan mo ako at pakakasalan pero nagising na lang ako na wala ka na sa piling ko. Hindi ko alam kung saan ka hahagilapin iniwan mo ako sa ere na hindi ko mapigilan kwestiyonin ang lahat kung isa ka lang bang magandang panaginip o isa kang bangungot na dumating sa akin na parang bagyo iniwan mo akong sira iniwan mo ako sa ere nung bunga ang ginawa natin wala ka itinakwil din ako ng pamilya ko iyan wala akong kahit na ano kaya napilitan akong pumunta rito para hanapin ka kaso masyado ka ng mataas para maabot ko baka nga nakalimutan mo na ako kaya sinubukan kong ibaon sa limot ang lahat.
Halos maluha-luha si Alejandro sa kwento ni Isabela dahil napakarami palang pagsubok ang pinagdaanan niya. Patawarin mo ako, Isabela. Akala ko ako ang iniwan mo. Patawarin mo rin ako kung pinili ko ring kalimutan ka dahil kinailangan kong gawin para magpatuloy sa buhay. Pero ngayong nandito na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang lahat. Ayusin natin ang atin. Babawi ako. Tulungan mo akong tuparin ang mga pangako ko sa iyo na hindi ko natupad. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang mga anak natin, pati na rin ikaw. Gusto kita ang pakasalan, diretsahang saad ni Alejandro. Sir Alejandro, biglang sigaw naman ni Carlos. Naputol ang pag-uusap nila nang may tumawag kay Alejandro. Pareho silang napalingon. Hindi mo magugustuhan ang balitang sasabihin ko sa'yo. Si Caterina, siya ang nakabangga sa kambal mo, Sir Alejandro, balita ni Carlos. Napakunot noo si Alejandro. Hindi siya makapaniwala. So, hindi lang pala aksidente ang lahat, dahil imposible. Anong sabi mo? Totoo ba yan? Tanong ni Isabela. Tumango si Carlos. Yes, sir. Nakita sa CCTV ang plate number ng kotse ni Caterina. Siya ang nakabangga sa dalawa mong anak, Sir Alejandro, at kitang-kita rin sa CCTV kung paano niya tinakasan ang mga ito. Nagngingit-ngit ang panga ni Alejandro sa galit. Sino si Caterina? Nalilitong tanong naman ni Isabela. Nagkatinginan sina Alejandro at Carlos. Ah, Isabela, saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Pagbalik ko, ito ang number ko. Tawagan mo ako at balitaan kapag nagising na ang mga anak natin o kapag may kailangan ka. Babalik ako rito. May kailangan lang akong harapin. Sandali, iiwan mo ako dito. Lumingon si Alejandro at ngumiti sa babae. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na iiwan ko kayo saglit lang, pagkatapos nito hindi na ako mawawala sa piling mo, sa piling nyo. Napangiti siya at hinalikan pa sa noo si Isabela. Tayo namon para makabalik kaagad tayo. Galit na pumunta si Alejandro sa mansyon ng pamilya ni Caterina. Caterina, lumabas ka dyan. Harapin mo ako, pasiga pa nga na saad niya. Bumukas ang gate. Sir Alejandro, ano pong problema? Bakit niyo po kinakalampag ang gate? Tanong ng maid na nagbukas ng gate para kay Alejandro. Nasaan si Caterina? Mariin na tanong ni Alejandro. Nasa loob po sir, tatawagin ko po. Medyo kinakabahan pa nga ng saad ng maid. Mabilis na tumakbo ito upang hajilapan si Caterina. Anong dahilan bakit siya pumunta rito? Kanina lang ay kung ipagtabuyan niya ako sa agaran hindi ako bababa, sigaw ni Caterina narinig hanggang sa living room. Pero sumigaw si Alejandro, hindi pwedeng makatakas si Caterina sa kanyang ginawa. Caterina, lumabas ka sa kwarto mo, mag-usap tayo. Kung ayaw mong ay pakulong kita, alam ko ang ginawa mo. Nagpakunot si Caterina. Anong ay pakulong? Anong kaguluhan ta Alejandro? Bakit ka sumisigaw? Sambit ng mga magulang ni Caterina na ngayon kada rating lang sa living room na din ang lolo at lola ni Caterina. Nakapunolanagan ang ingay sa sala. Ano pong dahilan yang magaling niyo pong anak? Dahil muntik nang mapatay ni Caterina ang mga anak ko, nabanggaan niya ng kotse ang mga ta at tinakasan niya lang, hindi tinulungan. Kung hindi ko pa agad nalaman ay baka kung nawalan na ako ng pagkakataong matulungan sila. Sandali nga, anong mga anak iyan? May mga anak ka na? Anong ibig mong sabihin? Sanggal ng ina ni Caterina. Paraan mo lang ba to para hindi matuloy ang kasal niyo ng anak ko? Nagre-rebelde ka ba sa lolo mo? Hindi ka na naawa sa kaluluwa niya? Saad pa ng ina ni Caterina. Matagal na akong tutol sa kasal namin ni Caterina at ngayon nagkaroon na naman ako ng dahilan para hindi ituloy ang kasal, kaya ilabas niyo po ang anak niyo kung ayaw niyong mapilitan akong ipahuli siya sa mga pulis. Sa saad pa ni Alejandro. At bakit mo ako ipapahuli sa pulis? Alejandro, you deserve it. How dare you, naiwan mo ako sa at magkaroon ng anak sa iba? Ganun mo ba ako kinamumuhian para gumawa ka ng paraan para hindi matuloy ang kasal natin? I hate you, sigaw ni Caterina mula sa itaas ng hagdan, at wala akong pakialam kung muntikan ko nang mapatay ang mga anak mo. Hindi ako nagsisisi, dapat lang yun sa kanila dahil sila ang nagiging hadlang sa ating dalawa at sinisigurado ko seong hindi lang sila ang makakatikim ng paghihiganti ko dahil kahit na si Isabela masasaktan kapag hindi natin itinuloy ang kasal. Pagbabanta pa ni Caterina, napang-isisi iyan. Nababali ka na Caterina, kahit anong gawin mo ay hindi kita pakakasalan, mabuti pang mamatay na lang ako kaya pakasal pa sa isang kagaya mo. Malakas na humalakhak pa si Caterina na parang maldemonyo. Kung ganon, so be it. Inilabas ni Caterina ang hawak niya at itinutok kay Alejandro.
Napasinghap naman ang pamilya ni Katerina sa kanilang nasaksihan kung hindi ka rin naman mapapasakin mabuti pang wala ng makinabang saw naaalala mo pa ba nung araw na nakita ka ng lolo mo sa Ilocos ako ang nagsabi sa kanya kung nasan ka ako ang dahilan kung bakit nalayo ka sa babaeng kinababaliwan mo ako rin ang dahilan kung bakit hinihiling ng lolo mo napakasalan mo ako at katulad ngayon ako pa rin ang nagiging dahilan kung bakit hindi kayo magkakasama ni Isabela kung hindi ako magiging masaya hindi rin kayo magiging masaya walang magiging masaya sa pamilyang ta at ipinutok na nga ni Katerina sa bubong kaya nagsigawan ang mga tao sa loob ng mansyon. Anak ibaba mo yan sigaw naman ang ina ni Katerina. Katerina calm down your lolo and lola are here sad pa nga ng ama niya wala po akong pakialam kahit kailan naman hindi ko naramdamang pamilya ko kayo palagi nyo akong kinokontrol sawang-sawa na ako at ngayong meron na akong isang gustong mangyari sa buhay ko hindi nyo pa ako susuportahan bakit gusto ko lang namang pakasalan si Alejandro kaya kung hindi kami kakasal mabuti pang mawala na lang kami no anak we're here palagi para suportahan ka kaya ibaba mo na yan at mag-usap tayo itutuloy natin ang kasal ninyo ni Alejandro hindi ba iyan pakakasalan mo ang anak namin hindi ba? Nauutal pa nga na saad ng ina ni Alejandro na tila desperada na nga rin nagngingit-ngit naman ang ngipin na saad ni Alejandro, oo pakakasalan kita kaya ibaba mo na yan saad na lang lamang nito para huminahon na si Katerina kahit hindi naman talaga yon ang gagawin niya. Napalingon na lamang si Moon sa kanyang boss na ngayon sinalubong niya kap si Katerina nakuha na rin ni Alejandro ng hawak ni Katerina Sir Alejandro akala ko ba hindi mo pakakasalan si Katerina paano na sila Isabela at ang mga anak mo na sila 1 at 2 sunod-sunod na tanong ni Moon nang makasakay sila ng kotse narinig mo naman ang pag-uusap kanina at ang nangyari pero kasalang kailangan ni Ma'am Katerina kailangan niya ng madala sa mental hospital na babaliw na siya para pagtangkaan tayong lahat paano ang mag-iina mo sir sigurado akong hindi siya titigil kaya nga kailangan ko ang gawin para protektahan ang Majay ina ko para masigurado na ligtas sila hanggang sa may sagawa ko ang plano ko sana lang maintindihan ni Isabela sir hindi niya maintindihan kung hindi maipapaliwanag paniguradong naghihintay na sila nila 1 at 2 sa ospital hindi ka pa ba niya tinatawagan nag-alalang tanong din ni mo nagkibit balikat naman si Alejandro bago tinignan ang cellphone niyang naiwan niya sa kotse kanina tinawagan niya ako maraming beses paniguradong gising na ang mga bata ikaw na lang muna ang pumunta sa kanya dahil hindi ko kayang humarap sa kanya at sa mga anak ko hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng tanang hindi siya masasaktan na intindihan ko Sir Alejandro pero siguradong malulungkot sila Ma'am Isabela kapag sinabi ko sa kanya ang totoo huwag mo munang sabihin ako ng bahala may iba akong plano na mas makabubuti para sa ating lahat maghahanap lang ako ng tiyempo pero pansamantala ibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan nila bilhan mo sila ng bahay damit pagkain gamitin mo onong card ko ngayon mismo para may lugar silang uuwian at hindi na doon sa barong-barong na pinagtitiyagaan nila masusunod po Sir Alejandro saad na lamang ni Carlos lumabas na si Carlos ng kotse ni Alejandro samantalang si Alejandro naman na natili lang ng ilang minuto sa sasakyan habang malal na nag-isip sana lang gumana itong plano ko saad niya sa kanyang sarili. Samantalang si Isabela pabalik-balik na naglalakad sa kwarto ng kanyang mga anak sa ospital inay nahihilo na po ako sa inyo oo nga po inay kanina pa po kayo dumudungaw sa labas tapos palakad-lakad po kayo pabalik-balik may hinihintay po ba kayo magkasunod na sa ADP na Dos at Santiago? Siyang babalik, siya kaya hinihintay ko siya, saad naman ni Isabela. Napakunot noo si Diego, sino, inay? Saglit na napaisip si Isabela. Ang papa niyo, si Papa. Nakita niyo na po si Papa. Oo, Santiago, nakita ko na ang papa niyo. At alam kong nakita niyo na rin kung sino siya. Mamaya lang, babalik siya para puntahan kayo. Kanina, nandito siya. Siya ang nagbigay ng dugo sa inyo kaya narito kayo at buhay. Gusto niya rin kayong makapiling at makasama, saad ni Isabela. Hindi na po ako makapaghintay na makita si Papa, inay. Naiiyak ako. Ilang taon mo pong sinasabi sa amin na wala kaming ama dahil iniwan niya tayo, pero ngayong sinabi mong nagbalik na siya para sa amin, hindi ko po mapigil ang maluhad dahil gusto ko rin po siyang makita at makasama. Napatigil si Isabela. Hindi ba kayo magagalit sa papa niyo dahil iniwan niya tayo dati? Hindi po, Nay. Magagalit lang po kami sa kanya kung iiwan niya tayong muli. Ayoko na po kayong makitang mag-isa. Sana kung meron man po pala kaming papa, gusto ko po na magkakasama tayo palagi, lalo na po kayo, inay, para may nag-aalaga at nagpapangiti na rin po sa inyo. Kayo inaalagaan nyo naman ako pinapangiti nyo pa rin ako, mahal nyo ako at mahal ko rin kayo, mga anak ko, saad ni Isabela. Kahit na, inay, iba pa rin po kapag buo ang pamilya.
Katulad po ng ibang mga kaibigan namin, nainggit nga po kami minsan kapag nakikita namin silang may kasamang papa, tapos kami po, wala. Gusto rin po namin ng papa, inay. Huwag kayong mag-alala dahil nangako siya sa akin na hindi niya na tayo iiwan, kaya naman palagi niya na tayong makakasama. Lagi na natin siyang makakasama at siguradong lahat na gustuhin niyo ibibigay niya dahil babawi raw siya. Siya lang po ang gusto namin, Nay. Makapiling at makasama niya lang po, sapat na. Napalingon ang mag-iina nang may kumatok sa pinto. Nagmamadaling binuksan ni Isabela ang pinto, ngunit nawala ang ngiti niya nang makitang hindi si Alejandro ang nandoon. Ma'am Isabela, pasensya na kayo at hindi makakarating muna si Sir Alejandro. May kailangan lang po siyang asikasuhin, pero huwag po kayong mag-alala dahil inihabilin niya kayo sa akin. Nabayaran ko na din po ang hospital bills, kaya kung handa na ang mga bata umuwi, makakauwi na sila sa bahay po na pinahanda ni Sir, paliwanag ni Mon na tila kinakabahan pa nga. Ha, bakit hindi si Alejandro mismo ang gumawa niyan? Anong inaasikaso niya? Hindi ba niya alam excited ang mga bata na makasama siya? Heto nga mas importante ba ang aasikasuhin niya kaysa sa amin? Nangako siya na darating siya. Umaasang mga bata sa kanya, saad ni Isabela. Ayaw niya kasi na masaktan ang kanyang mga anak at umasa, napayuko na lamang si Mon. Pasensya na, Ma'am Isabela. Maaari mo naman po siyang tawagan. Hindi niya nga sinasagot ang mga tawag ko eh. Nasayang na nga yung load ko sa kanya dahil kahit isa, wala naman siyang sinagot. Sana hindi niya nalang binigay ang number niya kung ganun lang din ah. Subukan mo lang ulit, Ma'am, sa ibang araw. Narito pa ang titulo ng bahay na pinabili ni Sir Alejandro para sa inyo. Mayroon na rin pong mga gamit, damit at pagkain sa loob. Pwede nyo na pong tuluyan anumang oras. Tsaka ito po yung card at saka cash na pwedeng panggastos nyo ng mga bata. Napakunot noo si Isabela. Ano to? Suhol. Bakit parang iba ang pakiramdam ko sa mga bagay na to ha? Bakit niya kami binibigyan ng ganito na para bang gusto niya kaming manahimik? Ano ba talaga ang totoo? Babalik ba talaga siya at bakit parang may nililihim ka sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Isabela. Ah, pasensya na po talaga, ma'am, pero si Sir Alejandro na lang po ang magpapaliwanag ng lahat. Ang kailangan mo lang pong gawin ngayon, alagaan ang mga bata at maghintay. Kapag may kailangan po kayo, ito po ang numero ko. Pwede niyo po akong tawagan, saad ni Mon. Ano, maghintay na naman. Ginagawa niya ba talaga akong tanga? 8 taon siyang nawala sa akin, sa amin, tapos ngayon paghihintay na naman niya kami nang walang kasiguraduhan kung babalik pa ba siya. Nakakapeste naman Pwede bang sabihin na lang sa akin ng harapan kung hindi niya kami gusto at hindi niya gustong makasama ang anak niya para hindi na kami nagmumukhang tanga pa at umaasa, saad ni Isabela. Natatakot na rin kasi siya sa mga nangyari sa past. Pasensya na po talaga pagpaumanhin niyo, ma'am. Pero katulad ng sinabi ko ay si Sir Alejandro lang po ang makakapagpaliwanag ng lahat. Wala kang makukuha ang sagot sa akin, ma'am. Napasapaw na lamang sa mukha si Isabela habang pinipigilan ng pag-iyak, ngunit hindi niya na kayang magkunwari pang malakas. Para bang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Dumating ang araw ng kasal nila Alejandro at Caterina. May mga ngiti sa mga labi ng bawat isa maliban kay Alejandro. Magsisimula na ang seremonyas ng kasal. Anunsyo ng lalaking nasa gitna ng altar na magkakasal kina Caterina at Alejandro. Nagsimula nang tumugtog ang piano, kasabay ay ang paglakad sa gitna ni Caterina habang suot ang magandang trahe de boda. Ikaw na ang bahala sa anak namin, sambit ng ama ni Caterina. Tumango lamang si Alejandro bago inabot ang kamay ni Caterina. Ngiti-ngiti na talaga, nagtagumpay na nga siya sa inaakala niya. Nagsimula na nga ang pari, Caterina. Tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Alejandro na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, masiglang sagot pa nga ni Caterina. Ikaw naman, Alejandro, tinatanggap mo ba ang maging kaisang dibdib si Caterina na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ang Panginoon? Nagigting ang panga ni Alejandro habang nakatingin kay Caterina. Lumingon din siya sa mga taong naroon sa kanyang paligid na naghihintay sa sagot niya.
Alejandro, hinihintay nila ang sagot mo, wika naman ni Katerina. Napailing si Alejandro bago hinawakan ang mga kamay ni Katerina. Katerina, hindi ko kayang pakasalan ng taong muntik ng patayin ang mga anak ko. Kasunod noon ay ang pagbukas ng pinto at pagsugod ng mga pulis. Miss Katerina Coronea, may warrant of arrest kayo sa salang hit and run. May mga nakuha na kaming ebidensya na marami kang pinagbantaang patayin. You have the right to be silent at anumang sabihin mo maaring gamitin laban sa'yo, bigkas ng isang pulis habang pinapakita ang isang kasulatan. Anong ibig sabihin nito, Alejandro? Bakit may mga pulis? At bakit hinuhuli nila ang anak ko, saad ng ina ni Katerina? Ang apo ko. Anong nangyayari sa apo ko, saad ng lola nito? Malaking komosayon ang nangyari sa loob ng kasalan, kapwa hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng pulis. Miss Katerina, sumama na po kayo sa presinto at doon po magpaliwanag. Painesasan na nga ng mga pulis ang kamay ni Katerina. Hindi totoo ang mga binibintang niya sa akin. Mom, Dad, do something. Wala akong ginagawang masama. Alejandro, ano ang ginagawa mo sa akin? Talagang pinili mong sirain ang buhay ko sa mismong araw ng kasal natin. Ganito ka ba gag-antay sa akin? Sige, tandaan mo, sa oras na makalabas ako sa kulungan, sisiguraduhin kong babalikan kita. Ma'am, Dad, piyansahan niyo po ako. Ano ba? Sigaw ni Katerina. Hinailan na ng mga pulis si Katerina papalabas upang dalhin sa presinto. Si Alejandro naman nakahanda nang umalis nang tawagin siya ng pamilya ni Katerina. Piyansahan namin ang anak namin, Alejandro, saad naman ang ina ni Katerina. Napalunok lang si Alejandro. Naintindihan ko po dahil magulang niya kayo. Naintindihan ko rin dahil isa akong ama, pero huwag kang mag-alala ay dadalhin namin siya sa ospital at sisiguraduhin hindi na magkakasakit at hindi na makakasakit pa ng tao. Patawarin mo sana ang anak namin sa nagawa niya at sa mga anak mo. Huwag kang mag-alala dahil babayaran namin lahat ng pinsalang dinulot ng anak namin sa iyo at sa pamilya mo. Ang magagawa niyo lang po sa akin huwag nang ipilit pang kasal at maging tapat sa kumpanya ko kahit hindi na sa akin sa ganoong paraan mapapatawad ko po kayo pati na rin si Katerina. Tumango ang mga ito. Maasahan mo kami. Maraming salamat, Alejandro. Isa-isa nitong niyakap si Alejandro. Ang mga magulang naman ni Alejandro nakaabang sa gilid at nakangiti. We're proud of you anak. Sambit ng mga magulang ni Alejandro sa kanya at niyakap din. Kailan mo ba balak sabihin sa amin ang katotohanang may anak ka na pala? Bakit inilihim mo sa amin? Napangiti si Alejandro. Mahabang kwento mapa pero pangako po ipaliliwanag ko ang lahat. Sa ngayon kailangan ko muna silang puntahan. Mas marami akong kailangang ipaliwanag sa kanila paniguradong medyo matagal na naman silang naghintay. Kinakabahan na saad ni Alejandro na may halong excitement. Hinanap ni Alejandro si Simon sa paligid at nang makita niya ito ay agad siyang tumakbo papunta kay Moon. Anong balita? Hindi ko nabanggit sa Sir Alejandro pero pauwi sila ng Ilocos. Napakunot noo si Alejandro. Ano? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Nasaan ang sasakyan ko? Nakap po sa labas. Ano pang hinihintay mo? Halika na. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat habang pinupuntahan natin sila. Madaling pumasok sa sasakyan at pinaharurot ito. Kailan sila uuwi? Ngayon ba maabyutan pa ba natin sila sa bahay nila? Sunod-sunod pa na tanong ni Alejandro. Hindi ko alam sir Napailing si Moon pero narinig ko lang sa mga anak mo ang tungkol sa plano ni Isabela. Babalik na raw sila ng Ilocos. Tutal parang wala naman na daw dahilan para manatili pa sila sa lugar na ito. Hinihintay ka Kinuha ni Alejandro ang telepono niya para tawagan si Isabela. Sumagot ka. Isabela papunta na ako sa inyo pakiusap hintayin niyo ako. Pero hindi sumasagot si Isabela sa tawag ni Alejandro samantala. Talaga bang aalis na tayo inay? Tanong ni Diego kay Isabela. Oo anak Patawarin niyo ako dahil hindi ko na ipakilala sa inyo ang ama niyo ha. Narinig kong ikakasal na siya sa iba Kaya mas makabubuti kung lalayo na lang tayo sa kanya hindi na natin siya guguluhin pa saad nga ni Isabela. Pero bakit po? Bakit po siya kakasal sa iba na tayo ang pamilya ni Heba? Paano na po kami ni Doz? Wala na ba talagang pag-asa na makumpleto tayo? Hindi ba kaya nga tayo pumunta rito sa Maynila para hanapin siya?
"Oh anak, pero wala na tayong magagawa, hindi tayo ang pinili ng ama nyo, kaya hali na kayo, isuot nyo na ang bag nyo, aalis na tayo at uwi na sa Ilocos, doon magsisimula tayo muli, tayong tatlo lang." Kaya natin Toto, bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ng kambal, niyakap naman sila ni Isabela ng mahigpit. "Patawarin niyo ako mga anak ko, hindi ako nakapili ng lalaking tayo ang palaging pipiliin, masyadong naging marupok ang puso ko para ibigay ang lahat sa kanya, pero ngayong nakikita ko kayo na nasa harap ko, wala akong pagsisisi, patawarin niyo sana ako kung nagmahal ako kaagad saad pa nito." "Wala po yun inay, hindi nyo po kailangan humingi ng tawad, mahal na mahal ka po namin, kahit tayo lang po tatlo magiging masaya po tayo, tsaka magsusumikap din po kami, tutulungan po namin kayo." Napangiti si Isabela habang naluluha, "Mahal na mahal ko rin kayo mga anak ko, halina na umalis na tayo." Lumabas na silang mag-iina sa bahay na binili ni Alejandro para sa kanila, dala nila ang kani-kanilang mga gamit, isinara ni Isabela ang pinto nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan, "Isabela." Agad na nahulog ni Isabela ang susing hawak niya, nagulat siya. "Isabela, nito na ako, hindi mo na kailangan umalis, hindi nyo na kailangan umalis ang mga anak natin." Kinakabahan na saad ni Alejandro. Lumapit si Alejandro kay Isabela na kasalukuyan pa ring nakatalikod dahil hindi magawang harapin ng lalaking unang tumalikod sa kanya. "Isabela, patawarin niyo ako kung na-late ako, pero tumupad pa rin naman ako sa pangako ko, iba, patawarin mo lang ako kung ngayon lang." Ako hinawakan ni Alejandro ng braso ni Isabela para ipihit sana paarap sa kanya, pero nanatili itong nakatalikod, kinukubli ang mga pagluha. "Huwag mo akong hawakan, ginagawa mo talaga akong tanga." "Iyan, pagod na ako kakahintay saw at ang mga anak natin, umasa sila na pupuntahan mo sila sa ospital, tignan mo sila, matagal ka nilang inaasam na masilayan, pero palagi mo kaming iniiwan, palagi kang nagpapaasa, palagi kang nawawala ng walang alam." Saad ni Isabela, "Pasensya ka na mahal, I'm sorry, hindi ko na uulitin, pangako, totoo na naayos ko na ang lahat, kaya ako hindi nagparamdam sa inyo para proteksyonan kayo, magiging masaya na tayo ng mga anak natin, hindi mo na kailangan umalis, pangako na naman, tapos mapapako mo lang din ang sakit-sakit na iyan, palagi ka na lang nangangako." "Ako Onong, umaasa at nabibigo, lalo na ang mga anak mo, buti sana kung ako lang, hindi na, kaya lingunin mo na ako please, andito na